Pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. May paliwanag ang isang dating abogado ng presidente ng Pilipinas sa issue ng pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. Si MJ Mondihar sa report. May 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds na tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset, kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon mang hakbang ang OVP. Kaya Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido komunyo eh. Confidential funds nga eh. Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations. Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon kapag national security na ang pinag-uusapan. At prerogative ng OVP kung paano nito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob na kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Isa sa mga kalaban ng Estado ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at kapuna-puna na mga tinaguriang legal front nito sa Kongreso o ang Makabayan Bloc, ang mga party list na Gabriela, Bayan Muna, Ag Teachers at Kabataan na naunang tinukoy ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mga kalaban ng pamahalaan. Ang siya naghain ngayon ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang issue ng confidential funds. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. May paliwanag ang isang dating abogado ng presidente ng Pilipinas sa issue ng pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. Si MJ Mondihar sa report. May 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds na tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset, kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon mang hakbang ang OVP.
Kaya ho, Mary Grace Piatos, talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido komunyo eh. Confidential funds nga eh. Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations. Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon kapag national security na ang pinag-uusapan. At prerogative ng OVP kung paano nito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob ng kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Isa sa mga kalaban ng Estado ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at kapuna-puna na mga tinaguri ang legal front nito sa Kongreso o ang Makabayan Bloc, ang mga party list na Gabriela, Bayan Muna, Ag Teachers at Kabataan na naunang tinukoy ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mga kalaban ng pamahalaan. Ang siya naghain ngayon ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang issue ng confidential funds. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Ano ba ang confidential funds? Ang confidential funds ay nilalaan yan para sa mga kalaban ng Estado. Yung tungkol sa confidential funds, yung mga kongresista dyan, kasi di ba yung Mary Grace Piatos, sabi nila, oh, fake yan ah. Sabi ng NSA, wala kaming record dyan. Non-existent yan. Sabi ng isang congressman, ewan ko sinong pangalan ng congressman yun, spurious document. Oy, Mr. Congressman, hindi spurious, spurious ang pronunciation nun. Nasama ka na doon sa mga congressman with regards. Sumama ka na rin doon sa congressman evidences. Doon sa isang congressman na country. Talaga, huwag na kayo kasi English ng English. Anyway, yun daw dokumento, peke. Kaya ibig daw sabihin, ang OBP, nag-pulsify, lahat ng mga resibo daw, puro peke. Alam po ninyo, ito ang nagpapakita na itong mga nagsasalitang ito ay kulang sa intelihensya at kulang sa sentido komon. Lalo na yung sinasabi nila, how in the world can you spend 125 million in 11 days? Talagang naman. You can spend 125 million in 1 day. Bakit? Confidential funds nga ang pinag-uusapan dito. Ano ba ang confidential funds? Ang confidential funds ay nilalaan yan para sa mga kalaban ng Estado. Kaya ang gobyerno, dahil ang seguridad ay nakataya, ay gagawa ng lahat ng paraan. Anong gagawin? Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob ng kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Okay. So, pag nakuha mo na, anong gagawin? Ito, MJ ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka ng mga yung mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Kaya ho, Mary Grace Piatos, talagang
Iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido común nyo eh. Confidential funds nga eh. Kaya sabi nga sabi ni Sammy Martires, ombudsman, wala akong nakikitang ginawang illegal o irregular si Inday Sara. Pangalawa, pag sinabi mong confidential funds, hindi mo natatanongin kung saan mo ginastos siya. Kaya nga confidential eh. Hindi mo natatanongin sino tumanggap, paano. Otherwise, hindi yan confidential. Kaya nga tinawag na lihim na pondo para sa gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. Attorney Sal, sino ba yung naghain ng impeachment? Yung mga naunang sinabi ni dating Pangulong Duterte na kalaban ng Estado, mga legal front. Exactly. Diba? Parang yung yung nag-file ng isang disbarment, nagpapadisbar siya, ngayon disbarred. Talaga naman ito. Sarap batukan eh.